Powcast Sports. Kanina pa ako nag-aabang ng official weigh-in video. Wala pa po. It's 7:23. So dito sa video na ito, maikli at mabilis ko lang sasabihin sa inyo yung mga resulta ng timbang kasi naglabas na po ang Ring Magazine. Papakita ko po sa inyo at ano po yung pinaka-latest na ads kasi kawawa. Sa tingin ko kawawa yung kalaban ni Kenshiro kasi kung nung isang araw sabi ko disrespect yung ads, lalo na ngayon. Pag-uusapan po natin yan. At syempre, kung baguhan po kayo dito, please share, like, and comment, subscribe. May link po tayo sa boxing. Unang-una, may nagsabi rin sa akin, Sir, parang ang laki ni Picasso. Malaki nga, pero delikado daw. Sasagutin ko yan mamaya-maya kung delikado ba talaga. Anyway, ito po, at sabihin ko na rin sa inyo kung anong oras ilalabas o ipapalabas yung mga boksingero. Okay? So, nakasulat na po dito, may 5 mga Hapon versus Mexican fight. So, alas 4 ng hapon po, simula po ng laban ni Rayo Chuchumi versus Lebrado Quintana. And then, that's 4 p.m. 4:50 a.m. Eastern Time is 4 p.m. Philippines time. So, alas 4 po ng hapon, ito namang laban ni Taiga Imanga versus Edson Garcia. Pero ito yung tatlong pinaka-inaabangan nyo. Yung kay Kenshiro, about 5:45 a.m. Eastern Time or 5:45 p.m. Philippines or 6:45. Actually, baka 6:45 kasi 7:45. 6:45 lamang ng isang oras ang Japan. And then, so yung kay Nakatani is 8:30 p.m., 7:30 p.m. Philippines. And itong kay Naoya Inoue, 8:45 p.m. Philippine time. Yan po. Okay? At sa timbang naman po, ito papakita ko na sa inyo. Naglabas kasi yung Ring Magazine. So, ang weird kasi dapat naka-schedule live sila ng 6 p.m. Pero hanggang ngayon wala. So, ito po. No? So, si Willie Baldo Garcia, 113.9 and Kenshiro, 114.15. This is the super flyweight limit. So, pasok po yan. Si Nakatani, 121.6 against 120.8. Ito si Sebastian Hernandez. At Naoya Inoue, 121.5 against 121.1 pounds. Mas magaan pa ng konti si David Picasso na mas matangkad. I think around 5'10", 5'11 si Picasso. So, yan po yan. At, syempre, sagutin ko na rin sa inyo yung ads. Kung saan mapapanood, sa The Zone po ito mapapanood. So, just subscribe to The Zone. So, nung isang araw ko pa chinecheck yung ads. No? At ito po yung ads ngayon. Actually, refresh natin. Baka magbago na naman. So, I'm using Arena Plus. If you want to go ahead and check Arena Plus, please, message or just click the link in the description or yung link 3 comment. Lahat po ng post ko meron link 3. You can join my group. You can register sa Arena Plus. Just make sure you're 21 years old and above. And please game responsibly. So, December 27, yung laban ni Casimero, hindi pa rin nilalagay yung ads ni Casimero. So, nakakapagtaka. December 28, ito po, no? Kenshiro versus Perez. Ito po yung pinaka-close. Pero lamang pa rin si Kenshiro. At pag ganitong times 4, ano pa rin yan? Heavy underdog pa rin yan. Lalo na itong Junto Nakatani versus Sebastian Hernandez times 10. Ibig sabihin, walang kapag-asa-pag-asang manalo tong Hernandez Reyes. At ito, lumala din. Naku, lumala rin to pare. Itong kay Inoue at saka kay Picasso, times 7 to kanina eh. Ngayon, times 8.69 na talagang dasal na lang ang pag-asa. Grabe to, sobrang laki ng diferensya bigla. Bukas checkin ulit natin ito. Pero so far ngayon, ito po yan. At again, nakapagtaka, walang tawag dyan, media weigh-in para po sa mga fans. So, but as what I said, same pa rin po yung prediction ko. Lahat ng Hapon ang mananalo, even kay Kenshiro na pinaka-closest fight. I still believe na yun. At regarding kay Picasso, matangkad lang siya pero sa tingin ko, it's hard to bet against Inoue, especially yung Picasso. It could have a surprise because wala pa siyang talo. Pero wala pa po siya nakakalaban na dekalidad. So, it could be a coming out party, but at the same time, I do not think so. But let me know in the comment section, guys. Maka-upset kaya si Picasso? Parang malabo talaga.